Ngayong episode po, isang bagong kaalaman sa pag-aalaga ng hito ang ating ibabahagi sa inyo dahil isa pong napakagandang alternatibo na organikong pakain ang ating pwedeng ibigay at masusolusyonan na po ang inyong mga pond na mabaho, kontaminado, na nagbibigay ng sakit. Ano bang tawag sakit dun sa nangyayari sa ulo ng inyong mga hito, sir? Karamihan, sir, tawag namin fungus. So by the way, nandito po tayo sa hatchery and farm ng ating kapatid na si Sir Kenneth. Sir Kenneth, bumati po kayo sa ating mga kaagri sa agri. Kaagri sa agri, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kenneth Marvin Castro. Dito po sa hatchery ko po kay Hito Fingerling. Kasama po natin si Tito J ng Agri sa Agri. Ito pong ibabahagi natin ngayong episode. Ito pong Black Soldier Fly. Yan po ay alternatibong organikong pakain. Kami na po ang magte-testing. Kasama po natin special guest, syempre, ang eksperto ng Black Soldier Fly, si Doc Brahman, na siya na po ang pinakamalaking pasilidad sa buong Pilipinas na nagpapalaganap ng organikong pakain hindi lang sa ating mga aquaculture, kundi sa livestock at iba pang pamamaraan ng organikong pagfa-farming. Doc Brahman here for Black Soldier Fly. Nandito po tayo sa Santa Rita. We'll have a test on African catfish so we can prove na kaya din natin gumawa ng pagkain ng mga isda through our bio-waste composting through Black Soldier Fly. Meron tayong 1 inch to 4 inches. Nagdala tayo ng grounded na dried Black Soldier Fly. Yun ang binigay natin because of the size. And then nagdala din tayo ng frozen. Mahirap kasi maibiyahe ang live. So we tried the frozen one. Ito po, it comes with yung frozen na process na siya na larvae, nilinis, pinakuluan, tas na frozen. Ito na po ay direkta ng ipapakain ninyo sa inyong mga hito na malalaki na mga bunganga, at least ilang weeks old. Pwede na sa ano yan, sir, mga good size. Kahit mga 1 month or 25 days to 1 month, pwede na. Basta malaki na yung bunganga nila, no? So mga 1 inch, pwede na. Pwede na, sir. Possible, pakain na natin yung 1 inch going up. With regards to anong klaseng isda, definitely kung sino yung the best or the better is yung mga carnivores. Although, itong mga omnivores natin, pwede. You have to go on trial kung ano yung gusto ng isda. We had it in bangus, we had it in tilapia. Aside from aquaculture, we also have yung hogs and poultry. Gayon naman, sir, ito explain mo naman itong hawak mo. So ito, sir, ito yung dry ng ating Black Soldier. Black Soldier Fly. Yan. Ito ay powderized. Powder. Yan. Yes. Magpapakain tayo nito, sir. 9 days old na sila. Mag-start tayo magpakain nito. Sa 9 days. So dahil po itong hawak ni Sir Kenneth ay hindi po siya mahahalin tulad sa Primas. Mas malaki pa siya at magaspang sa Primas. Ngayon, kung gagamitin natin sa days old, sa tingin mo, sir, kakayanin ba? Hindi, sir. Hindi kakayanin. Hindi siya kayanin. Talagang mag-start tayo sa 1 inches. Yan. So 1 inch muna tayo magsisimula. Pag nagpakain tayo ng purely niyan, makikita mo rin yung medyo may katagalan din ang paglaki. Because it's the natural growth eh. Sa feeds kasi, we try to incorporate all the nutrients that the animal needs. But again, nandito tayo sa organic farming. So alam naman natin kung anong pasok ng feeds. When we go to the Black Soldier Fly kasi, this is the natural, no? Ang isa po, no, ang Black Soldier Fly po natin, high density ito eh. Kinakain nila, tsaka makikita mo, madaling mabusog yung mga isda. Hindi sila kain ng kain. And then, medyo malayo siya sa pollution sa pond ninyo. Ito po yung karamihan na concern ng no? Para tayong sasabihin ng mga local farmers natin, nakakatipid sila sa botya.
Actually, gaya din ng tao ito eh. Ano na ito eh, nabubulok. They are already carriers, mas lalo pag nagpakain ka pa ng botya. Tapos, yung swine flu. With regards to this botya, hindi ho nagigiling or hindi na naku-convert into protein ho yung microorganism dyan. It stays in your fish pond. So, meaning, magkakaroon ka ng pollution doon sa pond mo, and your pond will be a carrier of such diseases. Meron tayong sinasabi nilang crackhead. If you're going to see the cause of that is bacteria, actually. Yun na lang yung local term, so that yun yung naintindihan nila. Pero yung nagka-crack ng head na yan, nangyayari yan after several years of using itong mga botya dito sa fish pond nyo, because contaminated na yan. Pag bago yung fish pond nyo, maganda. Pero pag you have been doing it for years, ano na yan, carrier na yung pond mo. Kaya pag naglagay ka dyan, sigurado mamamatay na rin yung mga hito mo dyan. Ayan sir, so pagkatapos nating testingin sir, unang-una natin tinesting kanina, yung concrete pond. Tama, sir. Ilang weeks old ba yung nandoon? 1 month na yun nandun, sir. 4 to 5 inches. Yan, 4 to 5 inches. So, anong naging reaction ng inyong mga alaga? Ay, grabe, sir. Aha. Parang nanibago sila sa kinain nila. Bagong-bago. Talagang lakas nilang kumain. Tapos, parang iba yung gilas nila. Unang-una, sir, bukas makikita natin kung puputi yung tubig. Kasi, sir, karamihan, kapag nagpakain kami ng fingerling sa concrete pan at napasobra or sakto lang, kinabukasan, pumuputi yung tubig. Kapag feeds yung pinapakain namin. So, ngayon, dahil ito yung pinakain natin, bukas, makikita natin kung ito ba ay pumuti or pumuti ba yung tubig. Ayan. Ito na po ang simula ng ating progression. Makikita ang kanilang paglaki, makikita natin ang kondisyon ng tubig, kung meron siyang contamination, magkakaroon ba ng mortalities, magkakaroon ba ng pollution. At pagdating sa paglaki naman nila, na ilalapag na natin ang mga fingerlings natin sa ating mga pond, tatanggalin na po muna natin ang pagpapakain ng mga patay na pakain, katulad ng mga ano sir? Like example, mga mortality na chicken, yan. Yung mga bituka, ng mga isda, baboy, manok, at yung mismong inyong isang buong manok na nanggaling sa mga poultry na kanilang mortality. Tatanggalin na po muna natin yan dahil ito po ang exciting para sa amin na ma-testing at ma-discover natin na ito po ay pwede natin palang iwasan. Ma-elevate po natin lalo na sa mga nag-grow out dahil matutuwa si chef pag nalaman na hindi na kumakain ng mga carcass at mga kung ano mang laman loob ang mga hito na ito. Definitely, isa para sa akin siguro, kuya, yung mabahong pond, mabahong farm. Sir. Number 1. Tapos, yung polluted ng water management natin. Yan. And syempre, sir, meron ka pang isang tinest kanina, yung nandun sa tabo na kulay blue. Ano yung ginawa mong test? Oo, sir. Tinignan ko siya, sir, kung paano yung magiging reaction niya kapag ginalo sa tubig. Ang feeds kasi, like example, yung booster, pag ginalo mo sa tubig yan, parang lalapot siya. So, ito hindi. Lumutang lang. Lumutang lang siya. Tapos nakahiwalay sa ilalim ng tubig. Tama, nakahiwalay. So, yan na po ang isang good sign na ito po ay puro. Tama. Hindi po nila hinaluan sa pabrika mismo, sa production ni Doc Brahman, ng kung anumang chemical or pampa-preserve ng kanyang shelf life. Ito po ay pure na black soldier fly. At the end of the day, ang kailangan natin kasi kita, alam naman natin, the shorter, para bumalik agad yung pera. Pero do we have enough capital to do that? Nagpakain ka nga ng isang hayop in 3 months, 4 months, iha-harvest mo. Pero ang laki ng ginastos mo naman doon sa ipinakain mo. If you have black soldier fly in your backyard na hindi naman kalakihan, or even the government will do a program in this black soldier fly farming and give to the farmers yung mga black soldier fly, I think it will be a solution on lowering the cost of feeds.
With regards to the price of BSF, kasi if you do it on the business side, baka talo ka. You go to your local LGUs and collaborate with them to produce your own black soldier fly. It could even be free if you like. If you collaborate with your LGUs, feeds will be cheaper. As of now, kulang tayo sa demand ng black soldier fly. Actually, marami na. That's why I keep on collaborating with local LGUs. Actually, here in Pampanga, we already have 3 malalaki. So, kahit paano, we're still collaborating with the LGUs. Paano kami makatulong sa farmers? Sa LGU naman, nakakatipid sila sa pagtapon sa mga basura nila sa landfills kasi nandoon na sa sarili nilang lugar yung MRF or yung planta ng black soldier fly. And then siguro, now kasi as early as now, ang pinag-uusapan kasi natin dito is the waste management muna. On the black soldier fly thing, it will come siguro within the end of the year kung paano natin i-disperse yan as feed supplements. Kasi hindi rin naman pwede, sabi nga nila, hindi naman pwedeng pure black soldier fly yan. It's one part of their feed diet, but not 100%. Pero pag gusto mong i-100%, medyo sasablay ka sa growth. Pwede naman kung siya pwede. Sa akin, it took me guts lang kasi na i-prove na kaya naman pala. Sabi ko nga, one of the problem is waste. Actually, hindi ko sana problema ang waste eh. Pero ano yung benefits? Ano yung pwede kong magawa dun sa waste? It could be an animal feed ingredients. It could be organic fertilizer. And that's very, very important to us right now. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng fish meal imported. Pwede pala lang natin gawin out of our basura. That's our environmental problem. Yung pala, pwede natin gawin siya as feed ingredients. Alam din naman natin na highly tayo sa synthetic fertilizers. Yung mga lupa natin ngayon is kumbaga nagde-depreciate na. Pasok na naman yung mga waste ni black soldier fly to bring back the fertility of our soil. Let's help our environment by, learning how to do the black soldier fly, which is a solution on bioconversion. Ayan, so ito pong episode na ito ay 1 month nating gagawin. Babalik-balik po tayo dito kay Sir Kenneth para marinig ang kanyang mga reaksyon. Thank you, Sir Kenneth, in advance sa magiging mga reaction na isi-share mo, at syempre yung mga documentation mo sa iyong cellphone, ma-videohan kasi hindi ko naman kaya araw-araw, every week, pero every now and then makakapaswell po ang inyong lingkod para kuhaan ang progress at marinig ang kanyang mga observation sa pagpapakain sa ating black soldier fly feeding program sa Hito. Yan. Sir, thank you so much sa magandang araw at oras na ibinigay mo at gagawin nating testing. Okay, sir. Yan. Salamat din Excited po. Excited ka ba? Excited ako, siyempre, sir. Ayan. So, agree ka ba sa agree? Agree, sir.